Nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pagdesisyonan ho doon maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis? Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, kalakhan na nun ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni judge, parang ang dami ng 197 speeches, baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun dun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, kumbaga, ng kaso. Kasi nandun na yun sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, sa unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na soundbite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya ang punto lang nila ay sa presentation of evidence. Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung makaka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi nyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho. No? Ito naman ho, may 2 more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito? Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC, kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi, may period, may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 p.m. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing 10 a.m. ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC, wala silang ganun ka-pinal na mga schedule. Kaya po, ang pag-uusapan malamang sa susunod ay yung sitting schedule. Ito pong sitting schedule ay kung anong oras uupo talaga yung korte. For example, 9:30 ba to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote-unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule or yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock to, nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung, sabi ni Judge, gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko, ang ibig sabihin ba nun ay Monday to Friday, tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So, nagkaroon ng
deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings. Yung last status hearing, finalization na. Pero, pag-usapan ko na, okay lang, Atty. Dan, itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. O, para po sa iba, parang, 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpofokusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic. O kumbaga, lahat ng hahanapin mo na qualities ng crimes against humanity, dito mo mahahanap sa kasong to. For example, police operation, tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niya yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa killings. So, emblematic o talagang mahanap mo dyan yung common features. Parang nanghihingi ng nanghihingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong pupruwebahan niya. Ito ho, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Contino. May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho, no? Kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe nyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa at ni ni dating Pangulong Duterte na rin ho, no? Na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangan mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC. Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na walang namatay. Or, ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis na pang-tokhang. Kaya hindi nyo po madedenay yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file, kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol po doon sa Truth Commission. May Truth Commission kasi na inaalam yung kung ano ang nangyari talaga sa pangkalahatan. Tingin po namin hakbangin yon sa tamang landas. Kasi hindi po sinusolo lang si Duterte o si Bato o si Bongo o si Geran o si Vitaliano Aguirre, yung ilan sa mga 7 na pangalanan. Yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot.